People make mistakes. We all make mistakes. But wise people benefit even from mistakes, especially those whose wisdom come from the Spirit of the Lord. How can we benefit from mistakes? Heavenly Father, we pray that you may be our speaker. Comfort us, Father. At kung meron po nangangailangan ng physical strengthening, humihiling po kami nito at nang hindi maging hadlang yung physical weakness para kayo ay mapapurihan at marinig. Hinihiling din namin, Lord, na kayo po ang pumayapa sa aming puso. Kalamayan niyo po aming kalooban. Gawin niyo po kaming matiwasay para makapakinig kami ng buong atensyon. Sinusurrender namin sa iyo, Lord, ang aming panahon na ito. This whole space, our hearts, our time, that we may hear your voice, that we may hear you speak to us. Lalong-lalo sa mga kapatiran, sa aming mga nagkaroon ng mga pagkakamali, mangusap po kayo. At nawa ang mga pagkakamaling ito, maging daluyan, maging ng pagpapala niyo. In Jesus' mighty name, we reject, rebuke, and drive away any presence of evil. And we ask you, Father, protect your people from lies. Protect your people from all harm, from the malicious work of evil men and evil spirits. And even as we are gathered in your name, Father, we pray that you may take care of our loved ones who are out of sight. Be our speaker. Speak powerfully. We enthrone you in our hearts. We enthrone you in our worship. We enthrone you in this place. Father, we seek you in Jesus' mighty name. Benefit from mistakes. Siguro po kung ang tao above 12, 14, 16 years old, meron na mga mistakes. Above 20, 30, marami ng mistakes yan. Above 40, 50, pagkarami-rami na sigurong mistakes. Kasi every day is an opportunity to do something right or do something wrong. Every day gives us opportunities to take the right path or the wrong path. At sa mga nagkamali na at maaring magkamali pa, ano ang maaaring benefit na makuha natin dyan? First of all, let's talk about what we lose from mistakes. Pag nagkakamali tayo, ano nga po ba ang nawawala? Unang-una, we lose God. We lose God's blessings. Because God is right, God is righteousness, God is correctness, o kabaligtaran niya yung mistakes. So when we commit mistakes, when we live in a lie and in error, we actually live in opposed to God. Wala tayo sa kanyang poder, tayo ay pumupunta doon sa kalaban. So mistakes can take away the glory, the strength, and the blessing of God's presence. We also lose people. Bakit ba mayroong mga asawa na nagkakahiwalay? Mistake ng isa o mistake ng pareho? Mga magkakapatid, mga magkakamag-anak na nagkakalayo ng landas? Mistakes. Magkakaibigan, magkakasosyo sa negosyo, nagkakalayo? Mistakes. We lose people. We lose people's presence. We lose their love, respect. We lose people's faith and goodwill. We also lose things, and we lose opportunities. May mga nawawalang mga bagay. Maling desisyon, maling mga pagpapasya, maling pagpapahalaga, mga pagkakataon sa buhay na nawawala. We also lose time. Mga pagkakamali na dapat sana malayo na ang narating, back to zero, parang ibinalik ang oras. Sabi nila dahil daw sa kaguluhan na nalikha nung kamakailan lamang, bumalik daw ang ating orasan 1.5 years. Parang nabaliwala yung nag-gain the past 1.5 years dahil nagkaroon ng kaguluhan ng ating lipunan. We lose time when we commit mistakes. Katulad ng dapat graduate na kayo ng high school o college pero may mistake, hindi pumasa, bumagsak. You lose time. You have to repeat. And then also we lose self-respect. We can also lose self-worth when mistakes haunt us. What can we take and what can we benefit from mistakes? At yan po ang focus ng ating pag-aaral ngayon. How can we benefit from mistakes? What are the possible benefits? First of all, hindi natin ina-encourage na tayo magkaroon ng mistake. Pero kung nagkaroon na, hindi na dapat pa yung sobrang gugulan ng pagsisisi, panghihinayang at pag-iyak. Kailangan we repent if it's wrong and we right our wrong
by God's help, and then we glean from the experience and say, what, in the name of the Lord, can I benefit from my mistakes? One, of course, definitely, is knowledge. Merong knowledge, syempre, may information, may lessons that we can learn. Kaya po ang mga matatanda ay dapat pinapakinggan. Kaya ang mga sinaunang mga iniisip ay dapat pakinggan. Dahil scientific din yon. By observation and elimination, ang mga nauna na sa atin at marami ng mga karanasan, nalaman na nila kung anong tama at mali, anong madali at mahirap, anong maganda at di maganda. By elimination. So now, hindi nyo alam kung ang datahakin yung landas, left or right. Then you took the left landas, mali pala, di isa na lang natira, right. By elimination, may nalaman na tayo kung anong tama at anong mali. Proverbs 23 verse 12, apply your heart to instruction and your ears to words of knowledge. So pagka nagkamali tayo, unang-una, siyempre humihingi tayo ng tawad sa Diyos sa mga taong pinagkamalian natin. We restitute, we pay, we restore, and then we say, what can be learned? So it is possible na ang isa pong tao na veterano ng kinamaraming kamalian ay maging mayamang-mayaman sa karunungan. Kasi by elimination, marami siyang nalaman. What else can we benefit from mistakes? Wisdom. Knowledge applied to daily life for one's benefit is wisdom. Knowledge kasi information lang yan eh. Sometimes you know a lot but you don't know what to do with it. Ang mahalaga, alam din natin what to do with it. How to apply it in our life. It becomes wisdom. James 3:13, who is wise and understanding among you? Let him show it by his good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. So wise people become humble also. Because only fools can be proud. Because only fools who live in a lie, who don't know the truth about themselves and others and the universe, can afford to be boastful. Because if we have a good grasp of the truth, we will be humble. Alam natin na hindi natin hawak ang bukas, hindi natin hawak ang ating buhay. At kung ano man ang mga naging tagumpay natin, ay alam naman natin na yung isang tao rin na katulad dating nagsikap, gumawa din ng mga ginawa natin, ba't siya hindi nagtagumpay? So hindi lang yan sa paghihirap, sa pagtsatsaga, sa galing, kasi maraming mga magaling bigo. So alam din natin na bawat tagumpay man ay hindi mo talaga accomplishment, blessing lamang. Kaya sinasabi ko nga po, yung lang talagang may delusions, yung mga hindi nakatungtong sa katotohanan, ang pwede maging mayabang. Kaya yung tunay na wise, become humble. People who have made many mistakes are at least wiser now. So learn from Professor Mistake. Alam niyo si Professor Mistake, maraming maituturo yan sa buhay. Kaya lang kailangan mo muna magkamali bago ka matuto. Pero by elimination, nalaman mo na kung anong mali, next time, alam mo na ang hindi mo dapat gawin. So humility is also a benefit from mistakes. Nakakabuti rin yun. Kung ang tao ay lagi na lamang siyang tama at hindi siya marunong magdala ng tagumpay, nagiging mayabang. So kung siya'y nagkakamali, napapahiya, na ibabalik-balik sa lupa, yung mga paang umaangat na sana at nawawala na ng footing, then nagiging benefit. If our mistakes make us humble. However, there's another reaction to mistakes. May mga nagkakamali ang ginagawa, lalong yumayabang, ayaw tanggapin ang pagkakamali, nagpapanggap na hindi siya mali, ipinagpipilitan. You know, the same heat that melts the wax hardens the clay. So the same mistake that can make you humble can also harden you up and make you proud. Kaya mahalaga yung position ng heart natin, yung condition, tinitingnan natin. Another benefit from mistake is understanding, compassion, and forgiveness. In other words, you become more compassionate to others. You become more forgiving to people who do you wrong because you begin to realize that you yourself need mercy and understanding and forgiveness. Colossians 3:13, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. So may past tense dito, forgive as you have been forgiven. So yung mga nagkamali, nagpakumbaba, humingi ng tawad sa Diyos,
Paano ka ngayon magkakaroon ng lakas ng loob na hindi magpatawad sa iba? Ikaw lang mismo ay tagatanggap lang ng pagpapatawad ng Diyos. Kaya ang sabi doon sa tinatawag na Lord's Supper, forgive us as we forgive those who trespass against us. Patawarin mo po kami, gaya rin naman ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. So yung taong hindi nagkakautang, kuminsan hindi siya nangangailangan ng pagpapatawad, hindi siya nagiging humble. Pero nagkautang-utang ka, alam na alam mo kung paano ang ibig sabihin ng maging mahina. Ano po ba ang ibig sabihin ng patawad? Patawarin mo ako. Halimbawa, bumibili kayo ng isang produkto. Patawad naman ho. Yung mga pilosopo naman tindera, ano ho bang kasalanan nyo? Ibig sabihin, tumatawad ako, hindi ko po kayang bayaran ng buo. Kaya ang dapat yung tumatawad lang, yung hindi kayang magbayad, hindi yung namamarat. Gustong-gusto ko pong pakainin ng anak ko. Kaya lang, itong tinapay na ito, 10 piso, tawad naman ho, pwede bang 9 na lang? Kasi 9 lang ang pera ko eh. So humihingi ka ng tawad kasi di mo kayang magbayad. Diba? Dapat kung kaya nyo, tapos gusto nyo lang na lumuit ang tubo ng tindera, pabarat naman ho. Yun. Barating ko kayo, pero sa inyo yung patawad, hinihingi mo ng tawad, patawad naman, ibig sabihin, hindi ko talaga kaya, pero kailangan ko. So, habag nyo na lang para matuloy. Kaya humihingi tayo ng tawad sa ating kapwa, talagang may nagawa tayong mali. Ano man ang gawin natin, hindi natin kayang bayaran kasi nagkamali na nga tayo eh. Kaya humihingi ka ng tawad. Ano man ang gawin ko, magpatihulog man ako sa tulay, gilingin ko man ang aking mga buto, kulang, hindi ko maibabayad kasi nasaktan na kita eh. Nagawa ko na yung mali. So, tawad na lang. Kaya pag lumalapit tayo sa Diyos, nagkamali na po ako, patawad. Kasi alam natin, di natin kaya magbayad. At kung tayo po ay nagkakamali, nalalagay tayo sa lugar na naiintindihan natin ang ibig sabihin ng negotiating from a position of weakness. Kasi kung ikaw yung meron, ikaw yung hindi nagkamali, you negotiate from a position of strength. So you never understand how it feels to negotiate from a position of weakness. Kaya ang bait-bait ng Diyos ang ibinibigay sa atin, patawad. Kasi alam niyang di kayang bayaran. At hindi na tayo kinakawawa pa, sinisigawan pa para lang patawarin, pinapatawad. Kung tayo po ngayon na nagkaroon ng mga pagkakamali, kinailangan lang nating mapatawad tayo ng ating kapatid, ating nanay, ating asawa, ating anak, dahil yung mali natin, hindi na natin kayang ibalik mali na. Saan ka naman kukuha ng lakas at tibay ng sikmura na hindi magpatawad sa iba? Kaya, habang nagkakamali ang tao, kung siya ay makadiyos, kung siya ay hindi nagmamatigas, nagiging siyang mas maunawain sa kapwa. At kung ganoon, it is a benefit from committing mistakes that we become more understanding, more compassionate, more forgiving. Another benefit from mistake is caution. We learn to be cautious. Romans 12:17, be careful to do what is right in the eyes of everybody. So kung wala pa tayong masyadong sugat, hindi pa natin nadarama yung mapagsalitaan, yung masingil, yung madusta dahil sa ating mga pagkakamali, dahil naranasan na natin ngayon, mas nagiging tayong maingat. Kaya wala sa lugar, yung mga may edad na, ang dami nang naging pagkakamali, mga padalos-dalos pa rin. Hindi pa rin marunong magdahan-dahan. Sabi nga ng matatanda, ang naglalakad ng matulin kung matinik ay malalim. Pero ang naglalakad ng marahan, kung matinik ay mababaw. So nakikita po natin na ang tanda mo na, ang dami mo na naging pagkakamali, padalos-dalos ka pa rin, parang wala ka natutunan. Pero kung tayo po nagiging cautious, more careful, ibig sabihin, kahit na masaklap na nagkakamali tayo, meron naman tayong naaning maganda, naging tayong mas maingat. Another benefit from mistakes is obedience to God. Obedience to what is right. Jeremiah 35:13, will you not learn a lesson and obey my words? Declares the Lord. Di ka ba matututo? At maging masunurin? Kaya dapat po, yung mga naging masuwayin sa Diyos at nagkamali,
ang nagiging bunga kung talagang tayo ay pasasakop sa Diyos at matututo mula sa kamalian, nagiging naman tayo ngayong mas masunurin sa Diyos. Dahil naranasan natin ang bunga ng maging masuwayin. Kaya yung mga tao na parang incapable of learning, suway ng suway sa Diyos, nasasaktan, napapaso, nalulunod, nahihirapan, napapalo, nadadapa, suway pa rin ang suway, parang walang natututunan ni ano? Tumatanda, walang pinagkatandaan. Ang tanda-tanda na isip bata. Parang walang karanasan, parang hindi nakaranas ng pait o hapdi, hindi nasugatan. Parang, hindi niya alam niyo yung mga kabataan, kaya mga mapupusok, hindi pa nasasaktan eh. Yung mga hihilig mga magmotorsiklo, hindi pa nababalian. Pero as nagkabali-bali na at nagkatusok-tusok, tricycle na ang sinasakyan. Sabi mo, buti na yung 3 gulong, hindi ko na itutukod ang pako pagka huminto. O kaya sa loob na lang ako ng kotse kasi hindi naman pagka bumangga ako agad ang babanggain. Nasaktan na eh. Kaya yung mga nagkamali na sa pag-ibig, maingat na. Hindi ko nagdadalang tao ka na naman? Oo, ikapito. Ha? Hindi ka na natuto na in love ka na naman? Tuwing na lamang may dadaang nakaasol na in love ka? Parang hindi ka na natuto. Kailangan naman pag nasasaktan ka, mas nagiging kang wiser and more obedient to God. Yung mga anak na nagkakamali, hindi sumusunod sa magulang, nabibigo, bumabagsak sa eskwela, sari-sari ang napapasukan mga gulo. Kailangan nagiging obedient ka kasi napuprove mo na dapat sumusunod. So, the same mistake can make or break you. Ang pinag-uusapan nga natin dito mga kapatid, hindi naman natin kuminsan naiiwasan na hindi magkaroon ng mistake. Although, contestable yan dahil pwede yung iwasan. Pero ipagpalagay na, nangyari na. Ano pang gagawin natin? Maibabalik pa ba ang panahon? Hindi na. So ano na lang ang pwede maging benepisyo sa pagkakamali? Learn. And learn to be obedient to God. At meron pa pong benefit for people who commit mistakes and think really hard and go to God. Benefit can be dependence on God for protection, for guidance. Sa Diyos na tayo ngayon sumasandal, hindi na sa iba. Sa Diyos na tayo naniniwala, sa Diyos na tayo lumalapit kasi naranasan natin mabigo tayo sa mga tao, lumapit at tayo ay matanggihan, tayo ay umasa tapos nabigo. Kaya natututo tayo more and more dependence on God. Psalm 25 verses 8 to 9. Good and upright is the Lord, therefore He instructs sinners in His ways. He guides the humble in what is right and teaches them His ways. Kung ganito po ng ganito ang attitude ng mga nagkakamali, natututo. Nagkakaroon tayo ng mga benepisyo. Ano-ano yon? Knowledge, wisdom, humility, understanding, caution, obedience to God, dependence on God. Di kung nagiging ganon, nagiging tayong mayaman. Hindi mahirap. Kahit yung mga pagkakamali natin, napaghirap tayo materially, napaghirap tayo for a while emotionally, napaghirap tayo spiritually, pero kung magiging positive, godly yung ating approach, magiging tayong mayaman. Mayaman sa karunungan, mayaman sa karanasan. Therefore, kung ano pa yung natitira, nalalabi sa ating panahon na ipahihiram ng Diyos, mayroong pag-asa na maiba-iba ang takbo ng ating buhay, umasenso, mas maging maluwag, yung dating kay higpit-higpit na pamumuhay, mas maging magaan yung dating kay bigat-bigat, mas maging maliwanag naman yung dating kay dilim-dilim. What are the marks of people who learn well from mistakes? Ano ba mga palatandaan? Ano bang hinahanap nating mga katangian ng mga taong tunay ngang natututo ng mabuti mula sa kanilang mga pagkakamali? These people avoid repeating the same mistakes. Hindi na pinag-uusapan kung tayo ay nagkakaroon ng kamalian. Ang pinag-uusapan, paulit-ulit pa ba? Nalaman nyo nang mali, uulitin na naman. They are able to not repeat, and they actually do not repeat the same mistakes. Parang si Shylock, character ni Shakespeare sa Merchant of Venice. Sabi niya, will you allow the same serpent sting you twice? Sobra ka naman, natuklaw ka na ng ulupong na ito. O sige, sorry, bukas, natuklaw ka na naman. At yun na namang the same ahas na yun, sobra ka na. Sabi, kailangan natututo. Nagkakamali ang tao pero huwag ulitin ng ulitin. Wise people put their mistakes behind them.
They learn from it and then forget about it and get on with life. Hindi yung nakatali tayo sa alaala ng mga dati nating mga pagkakamali, nakagapos tayo sa mga himutok ng kahapon. So ano mangyayari? Hindi ka makaase-asenso dahil nakatali ka sa nakaraan. Philippians 3:13. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Of course, may iba namang context yung original use ng verse na ito. But the general idea is the same. Nililimot ko na yung tapos na at ang hinaharap ko yung darating pa. Ano po ba mga pagkakamali natin? May mga pagkakamaling mabibigat. May pagkakamali tayo na may namatay tuloy. May pagkakamali tayo na may nagkahiwalay tuloy. Naglalaro ka, nasunog mong bahay nyo. Meron pa naman buong kamag-anak mo sa loob. Meron tayong mga ginawang pagpapasya na napahamak ang kapwa. Nagkakamali eh. Anong gagawin nyo? Minsan na tayong nalugi dahil nagkamali. Ngayon din, lugi pa tayo dahil wala tayong ginawa kundi isipin yun. At bukas, lugi ka ulit dahil yun na naman ang iisipin mo. So, sobrang dumadami naman ang lugi. So, kung minsan na tayo nasaktan, nalugi sa isang pagkakamali, dapat tama na. So, kalimutan na. Ihingi ng tawad sa Diyos at sa kapwa. Kung may dapat bayaran na ibayaran, may pagsisisihan na ipagsisihan, at limutin na. Alam niyo, laging ginagawa na yung Satanas. Laging pinapaalala yun. Uy, di ba nagkamali ka? Kasi ang gusto niya to torture people. Satan comes only to steal, to kill, and to destroy. Nakapagtaksil ka sa iyong asawa, hindi mo na malimot-limutan, nawalan ka na ng sigla sa buong buhay. Lalo't nakamatayan ng asawa ang iyong kataksilan. O ihumingi ng tawad sa Diyos, itama ang buhay, get on with life. May mali kang desisyon, nasira ang negosyo ng pamilya nyo, naghirap kayong lahat. O anong gagawin nyo? Naghirap na nga kayo nun. Hihirapan mo pa yung loob mo bukas at sa darating pang panahon. Sobra-sobrang lugi na yan. Kaya nga tinasabi sa atin ng Bible, you must be born again. Kasi yung old hindi na pwede eh. Luma na, gastado. Hindi mo pwedeng dalhin sa presensya ng Diyos, sa kaluwalhatian ng Diyos, yung mga dati na nating sarili, ang dami ng error. So ano nga namang ipaulit ng paulit, idukduk ng idukduk sa'yo at lagi kang sumbatan. Hindi yon. Ang solusyon ng Panginoon, sabi niya, you must be born again. And 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone. The new has come. So bago na ako ngayon, nagkamali ako noon, mali na yon, natutunan ko na yon, I have a new life. And I will not permit the errors and the deceptions of the past to rob me not only of my past, but also of my future. Dapat damage control. Tama na. Yung sisihan, hindi yan gawa ng mga makadiyos na mga tao. Kahit sa mag-asawa, sa pamilya, may nagkamali kayong member, pinagsisihan na, tama na, huwag na lang laging inuungkat. Pinapahirap nyo lang ang loob ng tao, inilalayo nyo sa inyo, hindi naman kayo nakaka-recover. Sabi ni Paul, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So wise people learn from their mistakes and they avoid repeating the same. Another mark of people who learn well, they become kinder. They become kinder to people who commit mistakes. Dapat ang sobrang stricto lang, ang sobrang mahigpit lang, ang sobrang mag-criticize at mag-judge lang yung mga bata pa na wala pang naranasang pagkakamali, hindi pa nila nasukat ang kakulangan nila, they have not come to terms with their mortality and their imperfection. Therefore, they're still idealistic, their feet are not on the ground, so they expect too much. But it's doubly wrong for somebody who has already gone through so much life and has committed so much error to be unkind. Marami po sa atin nakarating lang sa panahon na ito, sa edad na ito, sa estado nito ng ating buhay dahil lang sa awa at habag at kabutihan ng ating kapwa. Siyempre, nandun yung Diyos. Pero yung kabutihan ng kapwa. Meron sa ating mga bigla na lang nahulog sa kalsada, kung hindi ka pa dinampot ng stranger, hindi ka nabuhay ngayon eh. Nagkanda gulo-gulo yung buhay mo, kung di ka lang tinulungan ng pinsan mo, pinautang ka, hindi ka makakabawi. Nagkasakit-sakit ka, naubos na yung dugo mo, kung hindi pa nag-donate sa'yo ng kutakot-takot na tao para magkadugo, wala ka na dapat dugo ngayon.
Nakatayo lang tayo ngayon dahil sa habag at awa ng kapwa natin na pinagdugtong-dugtong ng Diyos. Kaya eto pa tayo. Ngayon, kung tayo po'y nakatindig lang dahil sa awa ng iba at tulong ng iba, marapat naman siguro na maging matulungin din at mabuti tayo. Only those who have lies dominating their lives, who have delusions about their own self-containment, can be unkind. Lahat ng nakaranas na ng pait, ng sakit, mamatayan, mahirapan, magkapera, mga ilangan, magipit, malito, lahat tayo dapat na pinalampas at tinulungan ng Lord na makalampas doon. Dapat ang babait na natin. Kasi hindi mo alam kung itong katabi mo, kasalubong mo, isang problema na lang at tatalo na sa tulay. Alam nyo ba yon? Naranasan nyo na ba yung hirap na hirap ang loob nyo na parang gusto mo sabihin sa dumarating, huwag mo kong bibigyan ng good news. Hindi ko na kaya. Isang bad news na lang, tutumba na ako. Nararanasan ba natin yon? Nagipit na tayo na huwag, riring ang telepono, huwag mo kong sisingilin. Isang maniningil na lang talagang magbabaril na ako. Diba? Nararanasan ba natin yung ang dami-dami nagagalit, may lalapit sa'yo? Huwag kang magsasalita sa akin. Isa na lang na salita at ako'y bibigay na at tatawa na ako at hahalakhak at hahanapin ko si Basilio. Naranasan nyo ba yan, mga kapatid? So maging mabait tayo sa kapwa kasi hindi mo alam kung itong katabi mo isang insekto na lang ang kailangan pumirma at siya ay talagang papasakabilang buhay na ayaw na. Be kind. Nagkamali ka nun, alam na alam mong ibig sabihin ng ma-ostracize, magtago, mahiya, mapahiya, matakot. Ano ngayon, lampas ka na doon na ikaw naman ngayon ang nananakot at ikaw ang magpapahiya at ikaw ang mag-ostracize. We must be dispensers of the kindnesses that we have received in our own experiences. Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Napakadakila ng mga tao na pinagkamalian, meron na silang karapatang manisi, tapos hindi na ninisi at pinapanalangin ka, sinusuportahan ka. Napakadakila ng mga taong na lamang nababankrupt ka na, 10 kayong pinagkakautangan, hindi na siya yung katok ng katok para bayaran mo agad, kundi siya nang nagsasabing, sige, unahin mo na yung iba, tsaka na lang ako. At kung talagang hindi mo makaya, kalimutan. Hindi yung, naku, nawawala na pala to. Kayo mga dating kaibigan, una-unahan, tanggal ng hikaw, tanggal ng kung ano-ano, tanggal ng sapatos, agaw-agawan kayo dahil naghihirap na pala siya. Dahil alam mong wala nang ibabayad. Bakit gano'n ang mga tao kung kailan walang-wala ka na? At saka kasi nisingil. Kung ang laki-laki ng pera mo sa bangko, alok ng alok yung bangko ang mangutang ka. Pero subukan mong wala kang pera at ikaw may utang sa bangko pag di ka tinigilan ng kasisingil. Ang inaalok at binibigyan ng tulong yung hindi nangangailangan. Para ring mayaman ka na, pag nagregalo pa sa'yo sa birthday mo yung mga tao, mamahalin. Pag mahirap ka, anong mga regalo sa'yo? Mga hopyang may amag, kalendaryong paso na, o bimpong may sulat in chick na, good morning. Pero pag mayaman, hindi ganun. Mayaman na nga yung bibigyan mo pa. Ganun ang tao kasi. So pag nakita natin, gipit na to, huwag na tayong dumagdag. Hiyang-hiya na nga, dadagdag ka pa. Ang tao po, pag above 40, kahit pa siguro above 35, yung edad, hindi po yung IQ, kaya yung edad, dapat mabait na. Tanungin nyo yung katabi nyo, above 35 ka na ba? Dapat ang bait-bait mo na. Diba? Kasi survivor ka lang, makakalampas ka ba ng 35 kung hindi napakarami ng taong nagtiis sa'yo, tumulong sa'yo, nagpatawad sa'yo, tapos kaya higpit-higpit mo? Kaya tatanungin niyo lagi yan, above 35 ka na? Aba, hindi ka na dapat masungit. Hindi ka na dapat mataray. Hindi na bagay sa'yo. Ang masusungit lang dapat matataray yung mga taong hindi pa nila nasusukat ang kakulangan nila, kaya akala nila kung sino sila. Pero oras na nabigo ka na, nasaktan ka na, napahiya ka na, alam mo na hanggang nung ka na lang, dapat naman mabait ka na. Hindi bagay sa may edad yung napakahirap pa rin makasama. Hindi marunong magparaya, hindi marunong magbigay. Kasi yan ang natututunan natin.
So what else can we benefit from mistakes? How else can we learn that people are learning well? They share wisdom. They share the wisdom that they learn from their mistakes. They teach. They exemplify. They inspire others. Philippians 3:17. Join with others in following my example, brothers, and take note of those who live according to the pattern we gave you. So ito yung hiniram natin tong verse para natin sabihin, wow, we should be able to live lives that we can give examples to people. Ito ang example ng isang taong nagkamali who learned well. Ayun yon. Hindi ito example ng taong perfect. Wala naman nun eh. Nagkakamali, but what do you do with your error? 1 Thessalonians 5:14. And we urge you, brothers, encourage the timid, help the weak, be patient with everyone. Alam mo yung taong marunong, nagmelo, pag may kwentuhan, nakikinig siya sa kwento ng iba, hindi niya laging ipinagpipilitang siya ang maging bida, kwento niya ang marinig at siya ang mapansin. Alam mo na, ang galing ng taong ito, nasa giving mode na siya. Hindi na siya yung nagpipilit, siya na ngayon yung nag-encourage. Kasi when you're above 35, nag-survive ka kapatid dahil ang dami mo nang natanggap na kindness from people who know you and even from strangers. So you begin to give back. Ikaw naman yung nakikinig, ikaw naman yung humahanga. Yung hindi ba ang tagal-tagal, 70 years old, nahiping kulelat ka pa rin. Ikaw pa rin yung pilit na maging bida ka, maging sikat, parang wala sa lugar. First half of our lives, we receive. The second half, we should give back. Well, of course, hindi mo kailangan maghintay ng 35 o 40 to give back. Pero generally speaking, first half talaga kailangan mo ng tulong. Dalawa lang ang mode ng life eh. Yung ikaw ang tinutulungan at ikaw naman ang tumutulong. Ikaw ang pinagbibigyan, ikaw naman yung nagbibigay. Kailangan makumpleto yung cycle na yon. We learn. Another mark of people who learn well from mistakes, they commit less and less mistakes. Tumatanda, may pinapagkatandaan. Kaya tuloy kagalang-galang, hindi lang dahil sa tanda na ng kanyang sedula, kundi dahil sa kanyang kilos, sa kanyang pamumuhay, sa kanyang mga paniniwala, sa kanyang mga pananaw, kagalang-galang. Kasi natutunan niyang ilugar ang sarili niya sa tama. 2 Corinthians 8:21. For we are taking pains to do what is right, not only in the eyes of the Lord, but also in the eyes of men. So people who learn from mistakes. And another mark of people who learn well, they become less and less negative. They become less and less difficult. They are more and more pleasant, peaceful, serene. They are more and more gracious. Dati pag nag-birthday ka, hindi mo siya naimbita, galit na galit. Ngayon pag hindi mo naimbita, sasabihin, busy siguro siya, baka nalimutan. Marunong na siyang umunawa, kumapa sa kanyang kapwa. Pag natapakan mo nung araw, nagagalit ngayon, pag natapakan mo, ang ganda naman ng sapatos mo. Parang ang tigas. No? So, saan mo binili? Gracious. Hindi lagi nakikipag-compete. Pagka mas malaki ang hikaw mo sa kanya, sabi niya, ang ganda naman ang hikaw mo. Diba? Hindi ka papansinin. Napapansin yung tao, ang ganda-ganda mo, parang feeling mo ang ganda-ganda mo. Hindi ka pinapansin. Kulang na lang, iwagwag mo lahat sa kanyang harapan yung ginagawa para ka mapansin. Tapos hindi ka pa rin pinapansin. Pambira naman ito. Hindi mo naman mag-appreciate. No? Kasi hanggang ngayon, nasa competitive period pa siya, nakikipag-inggitan pa, nakikipag-compete pa. Hindi bagay if you're above 35. Parang wala ka namang natutunan sa buhay. Philippians 4:9. Whatever you have learned or received or heard, put it into practice. And the God of peace will be with you. Ang sarap-sarang mabuhay sa mundong ito kung ang mga tao ay wise and godly. No? Hindi yung sulyapan nyo ang katabi nyo. Hindi ba yung parang demonic? Hindi yung katabi nyo yan, ha? Ang mga tao lagi na lang parang, ang mission nila sa buhay, inisin ka, galitin ka, makipag-compete sa'yo, ipahiya ka. Ay, hirap-hirap naman ang ganung buhay. Lalo't kung nagkataong asawa mo pa yun. Kasama mo araw-gabi. Napakahirap. Yung mga mag-asawa na more than 10-15 years nang magkasama, hindi nyo pa natutunang makitungo sa isa't isa. Sayang naman lahat ng mga kinain yung okra. Diba? Sayang.
Kasi ang tagal-tagal nyo na magkasama, hindi pa kayo naka-adjust. Yung reklamo ni Mrs. 10 years ago, yung pa rin, the same reklamo. Yung reklamo ni Mr., yung pa rin. So, hindi siya natuto mag-adjust. Yun namang nirereklamuan, hindi natuto ring mag-accommodate. Kaya nagkakagulo. People don't mature. People only age, but don't necessarily mature. That's why it's nice to mellow. Sabi nga na rin parang red wine. The older, the better. Kasi nagme-mellow. Importante. Veterans of major mistakes can be the most gracious people around. Parang yung napakamabait niya sa mga namatayan kasi namatayan na siya, alam niya Maaalalahanin sa mga may sakit kasi nagkasakit na siya. Matulungin siya sa mga nadadapa dahil naranasan niya magkadapa-dapat matapakan ng iba. Alam niya how it is to be in a weak position. But mistakes can break or make people. As we like to say all the time, the same heat that hardens the clay melts the wax. So yung mga mistake, pwede kang maging better, pwede kang maging bitter person. In the name of Jesus, turn everything into blessing. There is no mistake, there is no wound, there is no sorrow that is beyond the restoration of the Lord. Hindi tayo dapat nabubuhay sa shadow ng mga bitterness. Yung mga puro if only, if only, if only. Don't live always saying if only naging mayaman ako, if only napag-aral ako, if only hindi itong pinakasalan ko, if only hindi ko itong ginawa. Ang sabihin niya lang lagi, next time. By the power of the Lord. Huwag lang yung, bakit itong napangasawa ko, yung sabihin yung next time. Sabihin niya talagang, this is the only time. Kaya mga iba, nagkamali ako, next time, ayusin. May next time naman The point is not in committing mistakes, but really it is in learning from them. What do you not know can be your enemy. That's why it is also important na nagkakaroon ng mistake because now you know. And whoever you know can be turned into a friend. Learn from the experience. Mistakes can give knowledge through information and through elimination. Benefit from your mistakes. That's the wise person. You know, the wiser person benefits also from other people's mistakes. Hindi nyo na kailangang humawak ng 1,000 volt kuryente para malaman yung nakakakisay yun. Marami na tayong nalaman. Tama na. We learn from other people's mistakes. We become mellower, nicer. Ang iksi-iksi ng buhay, there are so many smiles still to be smiled, so many hellos to be helloed, so many touches to be touched, so many kindnesses to do. Bilangin natin ang ating mga panahon sa dami ng kabutihang ating nagagawa. At pag gano'n ang pagbilang natin, walang manghihinayang na siya'y tumatanda dahil ibig sabihin, may pinagkakatandaan. Aming Diyos, salamat at pinapaalalahanan niyo kami. Sa mga kapatiran na nagkaroon ng mga malalaking mga pagkakamaling di mapatawad pati sarili. Ituro niyo sa amin, Panginoon, na ito ang dahilan kung ba't kayo, Panginoong Jesus, ay namatay sa krus. Para akuin, para bayaran yung di talaga namin kayang bayaran. Para kami patawarin, para kami humingi ng tawad. At lubos naming maunawa ang ibig sabihin ng tumatawad. Di talaga kayang magbayad, ibigin man. Marami sa mga pagkakamali namin, Panginoon, ganon. Kaya naman lagi at lagi, patawad ang hinihingi namin sa inyo. Hindi katarungan, not justice, but your mercy. Salamat, Lord, na kayo ay merciful. Nawa makita nyo rin sa amin yun. Na kami nanghingi sa inyo ng patawad ay maging mapagpatawad din. Maging mapagpatawad di lang sa iba, kundi pati na rin sa amin sarili. Nawa, Panginoon, lalong-lalo ang mga kapatid na napakarami naging magkakamali. Turuan nyo kami na ang pagkakamaling ito maging kayamanan ng aming karanasan. Maging lalim ng aming pagkatao. Maging taas ng aming mga hangarin. At maging kataasan ng aming pagkilos at pamumuhay. Maraming pagkakamali, Panginoon. Salamat hindi kayo pala sumbat. Kayo'y nagpapatawad.
You bring our sins as far as the east is from the west. You bury our sins in the depths of the sea. You cleanse us, Father, with the blood of your Son, Jesus. Hindi niyo kami gustong lagi na lang sumbatan. Gusto niyong makita ang pagbabago, pag-asenso ng aming pagkatao. Nawa ang lahat ng naging pagkakamali namin. Matapos magbulay-bulay, ihingi ng tawad sa inyo sa mga taong pinagkamalian. Matapos na kami magbayad ng kaya naming ibayad, matuto kaming lubos na umasa dun sa paghingi ng tawad sa hindi naman kaya naming ibayad. It is only by your grace that we can stand in your presence. It is only through your forgiveness that we can begin again, that our sins can be paid for. Sa mga pagkakamali namin, Panginoon, bawat sugat nawa ng aming karanasan ay maging bulaklak na humahalimuyak. Kung ito ay aming papayagang mahipo ninyo, that you may touch and transform our experiences. That every wound would become like beautiful flowers because we're able to use them positively. Sa lahat ng mga marami na napagkakamali, Panginoon, makita mo nawa kaming di na umuulit pa. Committing less and less mistakes. At nagiging kaming mahabagin sa mga nagkakamali rin. Sa mga hindi pa nagkakaroon ng mga malaking pagkakamali, lalo kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Naway hindi na kailangan maranasan pa. Habang maaga, isuko ang buhay sa inyo. Sundin na inyong kalooban. Maganap yung pinakagusto nyo sa aming buhay. Mga kapatid, sa ilang saglit tayo ay dumulog sa Diyos. Nagpatawad na ba tayo sa mga nakakamali? Tayo ba ay nagpapatawad din sa ating sarili? Ano ang mga advantages that we can get from the otherwise sad experiences of committing mistakes? The Spirit is enlightenment. The Spirit is light. Humingi tayo ng kanyang liwanag. At nasa ganon, anumang naging mga kakulangan natin sa nakaraan, tigilan na ang pagmumulto nito sa atin at pagbalik-balik at panggugulo, kundi ito ay maging hakbang para tayo mas maging lalong mabubuti mga tao. Be alone with the Lord and let the Spirit bless each one. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang Benefit from Mistakes.